Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan og welcome din sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? No? Nawasan na ba ang tanan? Oh. Relax lang, no? Ayan ninyo nag ayaw sa ninyo nag i-feel, no? Well, kaya niya gani nga atubangan to. So, di tayo nga ikabalakan, no? Focus. No? Kung sa tinuod na isyong nga ginatubang karon sa to ang nasod, no? Si Kwan na ni siya. Distraction lang ni para makabasig distraction lang ni para makalimot ta. No? Ito mga igala. Anyways, mga igala, no? Muna na ilahang, well, nahitabo na to. So, let's move on. No? And
I think kaya to niya to bangon no nga kanang mga kaya niya to bangon ng mga pasangil against sa iya. But anyways, mga katambayan din hit no sa to mga hisgutan no kay kaning kaning mga hisgutan kaning sa kaning online kan good no kay nato isa nga kakauban na mo din hiba no nga nabiktima no kanang sa Facebook ba grabe kin mga scam gina ng Facebook yun no kay kuan man kanang bisag kanang kanang kay maklik ba no nga lang padalahan nakagkalit katuso na di lang man pud ako nagilom-ilom ra ko pero nabiktima pud ay ko ana dai no nga nagpindot-pindot kay gwapo kay ang sapatos nga ko nakita nga design no piskot gipadalhan man noon dayon ko diri gina na ko dan sa rider nga kuan gina ko sa rider nga sir ay na lang ni receive sir no kay klaro kayo scam gini kay magikan ni Facebook sir ana po ko nga ay na lang kay sayang niya kay dili nimo kan ako lagi kay kanang di ko gusto nga masayang hago pud sa tao pud pwede na ako no at kon kayo 1999 kaayo ay kasakit no so mo na anyways mga igala no naay ko na ng mga igala no pahayag no ang atong Department of Trade and Industry with regards anang sa online selling mga igala no nga mabiktima kag scam no unsa bay ang buhaton nimo no so anyways mga igala dito maglangan ato ng pasud ato ng paminaw no ang Assistant Regional Director sa atong Department of Trade and Industry 11 mga igala na wala si Ma'am Rachel Remitio mga igala paminaw na to reklamo kung meron man sa mga online shops saan ba pwedeng dumunog ang mga bumibili sa online shop na tila iba ang binibigay kaysa sa nakalagay sa kanilang inilarawan sa mga apps ito. I mean, there are a lot of scams, no online scams na nagbebenta online. So, may mga specific programs po ba tayo on that? And then, how aggressive is DTI in really running after these scams? Kasi parang laganap po siya. Pagdating naman po, Director Rene, no, sa mga online sellers natin, first of all, we remind, no, through our social media, we remind yung mga consumers na only purchase, especially doon sa mga established na mga online platforms. No, so hindi naman that we are advertising them, no, but more or less we are assured that just in case magkaroon ng problema doon sa nabibili natin, our established online platforms ay meron silang mga complaints mechanism which are institutionalized, no? So, just in case may complaints, meron silang institutionalized complaints mechanism. So, more often than not, no, talagang na-address, no, yung mga complaints. Pagdating naman doon sa mga individual na mga online sellers natin, we parang campaign, no, to the public to make sure na i-check muna nila yung mga regulatory compliance of these online platforms. Kung meron bang business name registration, meron bang permit from the business local government unit, no? So that merong hahabulin just in case. Because admittedly, we receive complaints, Director Rene, no, against online sellers, and some of these umaabot na sa amin because yung mga nakakabili online cannot anymore run after just to dito sa mga online sellers na ito kung meron silang mga complaints. So they come to the office, and when we check, talaga namang wala silang mga registration. So in that case, we cannot anymore handle that. So although we have coordination po sa PNP CIDG unit natin. Meron silang anti-scam unit, ang PNP CIDG. So we forward to them, we work with them. But hindi po assurance, no, that the complaints against these online sellers na fly-by-night na tinatawag natin are na-address, Director Rene. So we need to rely on our capacity as a consumer na to really check kung yung pinagbibilhan natin is really legit or something reliable Yes, online. Director Rene. That's Okay. why, as RD said earlier,
no, we really have to exercise our responsibilities as consumer. So isa po dyan is yung critical awareness. So we really have to examine, we really have to check, and we really have to use that, no, na to para hindi po tayo maging victim of itong mga online sellers. So mga to mga higala no, ang pahayag ni DTI 11 Assistant Regional Director Rachel Remitio mga higala no. So karon mga higala no, murag kuan ang kita no, be vigilant lang kita mga higala no. And kung unsa tong no kay dita mao lagi ni kasagaran mamabiktima ani kanang mga nanay edad mga higala no. Oo. Nabiktima pod ko ana pod no. Ay nako. Mahal kayo tapos ngato na ang quality mga higala mura kanang mapalit dra sa okay or kanang mga kanang changki dra nga tag 2,400 no. Ay nako. Grabe pod mo. Grabe po na uban mga higala eh. Pero well, wala man day mangingilad kung walay magpailad no. So kita na lang ani magbinantayon. So kita mag-adjust ani mga magingilad mga katambayan no. Ay lisod na no. Alas tanan kita na mag-adjust. Bitaw. Ay pero wala kalang gid amping lang ta kanunay amping o magbabinantayon gatanan sa tong gina-click ana sa social media mga higala di ta dali mabiktima no. Okay, ilabing i-deliver. May nalang gani karon mga higala, mga delivery riders mo suggest na pud sila ang mga kuan. Daghang salamat no sa mga delivery riders nga mo advise gyud sa ilahang mga kuan, mo advise sila ang mga deliveran mga higala no nga. Sir, I need dawata kay klaro kuan or ma'am, I need dawata kay klaro kuan is scam ni. No, og katong nag-assist no para makontak si seller. Daghang salamat sa inyo ha. No, mga kuan mga courier company nga mutabang no para makuan ang inyong para makuan nila ang mga scammer mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa importante pa inumdum ning ato silyanan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas mga higala. Anyways mga higala, din ito sa ito ang ano asa naman to bago ba ni? Okay mga higala no. Ato ang balita mga higala kung asa og mga adlaw mga higala no or unya na siguro ata ni no. Magpahigayon no og kaning power interruption or service switching power interruptions mga higala no. Davao Light and Power Company mga higala ugma no Thursday affecting customers in northern part of Davao City no. So these are necessary to facilitate line maintenance works at Pampanga substation mga higala. So there's Pampanga sa kwadra sa may saasa no or sa may lanang no para ma-avoid ang para malikayan mga higala ang taas nga power interruption mga higala. Ang loads gikan sa affected lines mga higala ma-transfer sa duol na substation mga higala sulod sa 30 minutos mga higala no. Between ugma din sa buntag 6 a.m. to 7 a.m. mga higala no. Meanwhile normalization or return of loads to their normal setup will be for 30 minutes also anytime between 12 p.m. ugma gihapon at to 1 p.m. mga higala. Specifically affected mga higala mo ang sa may Mercury Drug sa asa mga higala, Star Oil sa asa kilometer 10 to 13 sa asa to corner DPWH mga higala. So in connection mga higala doon na po 6-hour power interruption mga higala nga ipahigayon mga higala between 6 a.m. to 1 p.m. affecting customers gikan sa Davao City Port area na Bureau of Customs Office, Coast Guard District Office, Davao Passenger Terminal sa asa Port, Philippine Ports Authority, whole stretch of Servicio Road, Doña Mercedes Subdivision, Plainview Village o portion sa Doña Salud Subdivision mga higala. Alang sa mga power interruption mga higala nga wala dito sa kung nabanggit mga higala nga oras o mga lugar, pwede ninyo i-contact ang 24/7 customer service mga higala na 0822293572 para sa kuan mga higala no Davao City, 0846553572 para sa Panabo branch ug 0919-056-3572 mga higala. So
Mao na may galano ang pahidumdum gikan sa tuan Davao Light and Power Company mga galano. Anyways mga katambayan no, dinit ano paminaw na to mga galano ang mga update mga galano sa ato ang Department of Trade and Industry mga kung saan ba ilang mga accomplishment man sa to mga programs nila ngayong i-implement mga galano karon tuig ano. Anyways mga gala ato paminawon mga galano ang Regional Director sa Department of Trade and Industry mga galano si Sir Romeo Castañaga. Paminaw na to. So that is our kapatid mentor me. That's our mentoring program. Marami na tayong mga successful entrepreneurs and some of our friends in the academy na pwede mag-mentor ng ating micro enterprises. So it's now a program running for how many years already with PCE, the Philippine Center for Entrepreneurship, led by Mr. Joe Concepcion. So it's a 12 module, 10 module thing for our MSMEs na ma-elevate yung kanilang businesses through the implementation of business improvement plan that they will produce later on, scaling up their business or their market and their capacity to do it. So aside from if they are learning by their own, perhaps it's better na may mag-mentor sa kanila na expert na. So yun yung ano natin sa mentoring. The OTOP, now it's a law. No? So OTOP law elevates our MSMEs through innovation and quality. So we have 5 OTOP hubs in Davao region. In the provinces as well. So we are developing more prototypes this year para marami tayong ma-display at mabenta doon sa ating mga OTOP hubs. And aside from this, yung ating mga local government units ay meron ding mga pasalubong centers na kanya-kanya sila nang nag-manage at nag-ooperate. So another project is the shared service facility that we are providing. Yung shared service facility ay tulong natin since 2013 sa mga MSMEs because by themselves perhaps micro enterprise, it's very difficult to acquire a sophisticated equipment and machine na mag-process ng kanyang products. But collectively, we provide SSF as a shared service or common service facility to MSMEs, and they can use collectively and increase their productivity, improve their quality of their product, so that they can access more market, expand their businesses. So, ang direction natin is that we provide a complete value chain set of and the high technology shared service facility. So this year, in fact, last week, we launched a Fab Lab in Davao Oriental State University, and it will process plastic waste and other waste into a new product. No? So they can also provide product development and consultancy to our MSMEs. In line are the first AI and robotics Fab Lab that we have with UP Mindanao. So that's the first in the country. So we are excited. We are hoping that it will be launched next month. Month of April. Another is shared service facility on rubber. So that's not only cramp, but it's a rubber cramp that will support Davao de Oro and other rubber industries in the region. And the last one, the first also is shared service facility on creative industry. Will be launched about also April to support Lawig Diwa of Kublai Milian. So overall, that will be 34.7 million budget that we have. Although that's last year's budget,
na na-carry over lang this year. But again, these are big projects that we have because on the average, our shared service facilities are less than 1 million, up to 1 million. Yung mga ganong tipong mga equipment and machines. Pero ito, the two Fab Lab that we have in Dorso and UP Mindanao has 10 million each. The rubber processing is 13 million. So we launched that in Mati last March 5 pala. Okay. Another intervention that we have for MSMEs are on the CARP support program. So we are supporting 95 agrarian-reform communities with DAR as our partner. And these are support to landowners, farmers, and their families who are covered by the CARP. This year, we will expand and empower more ARBOs to become more entrepreneurs. They are following naman, they are supporting our priority industries in they are in the cacao, in the coffee, in the processed fruits and nuts, and more of marketing as well, access to market and finance. So finally, another function that we have, Director, is on consumer protection. So one mandate of DTI is safeguarding that consumer welfare through protection, education, and advocacy. So this involves ensuring safe and fair marketplace by enforcing trade regulations. We have also a regulatory function and enforcing some laws. Yung central to this mission is consumer protection, which entails monitoring of product standards, regulating prices of basic necessities and prime commodities. Under the Price Act, it's not only DTI but also other agencies are involved. So yung ating jurisdiction under the DTI is the one that we are doing, and providing mechanisms of resolving consumer complaints na nandun sa mga establishments. Tinutulungan natin sila na mag-establish ng consumer welfare desk para doon na ma-resolve na kung may mag-complain sila. But if they need to go to DTI, so we do mediation and we do adjudication kung hindi talaga madala ng mediation. So furthermore, DTI is actively engaged in consumer education. It's now good that we have social media platforms. So our consumer education dissemination is also through social media platforms and other channels. We go to institutions such as schools and organizations to do this as well. By empowering consumers with the knowledge, the DTI aims to foster informed and vigilant purchasing decisions. So habang marami ang na-inform ng kanilang rights as consumers, ay marami din ang satisfied, no, sa kanilang kasi they can now assert their rights. However, they have also the responsibilities, no. So ito yung isa sa mga ina-advocate natin at saka ginagawa doon sa consumer education, kung ano yung consumer rights and their responsibilities as well. So we have also other programs such as Bagwis Awards. No, so yung Bagwis Awards ay binibigay natin sa mga establishments that they are compliant to and upholding the rights of consumers while practicing responsible business ethics. So win-win ito, both sa business at saka sa consumers. So when they are certified Bagwis, so pwede natin puntahan kasi sabi natin ito maganda ito na establishment kasi they are practicing responsible business ethics, no? So
So we are doing this. Currently, we have 285 maintained Bagwis awardees in the region, and we endorse 39 new awardees, plus 10 that will be upgraded kasi meron tayong levels, may bronze, silver, and gold. Yung high is yung gold. So tingnan nyo yung mga establishments, pag may mga naka-install na mga Bagwis certificates, ayan, maganda yan. Another is the Presyo Descuento Caravan. No, so we partner with suppliers and to mount this Presyo Descuento Caravan so that consumers will have access to affordable basic necessities and prime commodities, and sometimes with other products na gusto rin ibenta ng ating suppliers and manufacturers, distributors themselves, no? So ito, ginagawa natin ito on certain locations and certain dates as well. So discounted yung prices sa mga rice, corn, canned goods, and other household items that we have. These caravans are temporary markets, no? So yun, we are also promoting this soon as we have the schedule of PDCs. May mga ano din, annual celebration tayo, yung naman the Consumer Welfare Month celebration every October. And this month actually we have the World Consumer Rights Day. So we're celebrating World Consumer Rights this day, March 15. So we have lined up activities for this month, this day of March, no. So may mga coastal cleanup tayo on March 15. We have Aboitiz Cleanergy Park. There's some close-up cleanup. May Presyo Descuento Caravan din na that's in Davao City. In Davao del Norte, there will be fun run. In Davao del Sur, there will be consumer education seminars for SMEs. In Davao Oriental, information sessions and workshops for sustainable living with the consumers. In Davao de Oro, may mga disposal of non-conforming products and also launch of digital consumer corner. And in Davao Occidental, there will be consumer awareness seminars. So, soon as we have planned activities for October, we'll also disseminate ano yung specific activities natin sa Consumer Welfare Month natin. So, I think that's all that we can present this morning, our plans and programs for the year. Maraming salamat po. So, mo to mga igala, no, ang mga programa, no, ubos sa to ang Department of Trade and Industry. So, dagan to mga accomplishment mga igala, no, o padayon gihapon nila na nga kuanon mga igala, no, especially to mga mandate nila on consumer education mga igala, no, especially kung sa dapat ilang mga karapatan sa consumer mga igala, no. So kanang consumer education mo nang pinakadako nga kuan gid mga igala, no, pinaka-importante nga butang nga ginabuhat karon sa tuan Department of Trade and Industry mga katambayan. Anyways mga katambayan, wala tayo igong oras sa ngalan sa Dibukper sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakawan Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug maayong adlaw mo. Sunod na ang balitang pambansa. Amping ta kanunay mga katambayan.